nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi ni Jesus na ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Henesis. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay malinaw na paanyaya ni Jesus sa tunay na pagsunod. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi sapat ang pagbigkas ng Panginoon, kung hindi naman natin isinasabuhay ang kanyang salita. Ito'y hamon para sa atin ngayon bilang mga Kristiyano. Lalo na sa panahon ng krisis, giyera, pangkalahatang sakit, o personal na pagsubok. Ang ating pananampalataya ay sinusubok hindi sa dami ng ating sinasabi, kundi sa tibay ng ating gawa. Naitayo ba natin ang ating bahay sa bato ng salita ng Diyos? Sa unang pagbasa sa Henesis, sa kwento ni Sarai at Hagar, nakita natin ang kabiguan ng tao na magtiwala sa plano ng Diyos. Kaya't gumawa sila ng sariling paraan. Ngunit sa kabila ng pagkakamali, hindi pinabayaan ng Diyos si Hagar. Siya ay pinakinggan, pinangakuan at pinagpala. Ito'y paalala sa atin ngayong panahon. Ang awa ng Diyos ay laging handa. Kahit tayo'y naligaw ng landas, kailangan bumalik, magbago, at magtiwala sa kanyang plano. Mga halimbawa ng pagbabago ngayong panahon. Una, ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang hindi na nagsisimba. Ang tugon ng simbahan ay mas aktibong paggamit ng social media, pagbuo ng youth formation programs,
At ang panawagan ay maging saksi tayo ng buhay ng pananampalataya magsimula sa pamilya. Ang paglaganap ng maling katuruan ng social media. Ang tugon ng simbahan ay online catechism, pagtuturo ng tamang doktrina. Ang panawagan natin dito ay basahin at unawain ang salita ng Diyos at magisterium ng simbahan. Ang pagpapabaya sa pagdarasal at sakramento. Ang ating tugon ay ang pagpapaigting ng sakramento ng kumpisal at Eucharistia. Panawagan natin ng simbahan, ibalik ang disiplina sa pananampalataya. Hindi lang kapag may problema. Manalangin tayo. Aming Amang mapagmahal, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagpagaling. Kami ay lumalapit sa iyo. Na may buong pananampalataya. Inaangat po namin sa iyo ang aming mahal na obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, Raymond Lawrence, si Jonah, at ang lahat na may karamdaman sa aming sambayanan. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay. Ibalik mo ang kanilang kalakasan, kalusugan at kagalakan sa paglilingkod. Pagalingin mo rin po ang buong sangkatauhan, lalo na ang aming pamilya, mga kaibigan at ang mga nanonood at nakikinig ngayon. Anumang uri ng karamdaman, pisikal, emosyonal o espiritual, bigyan mo po kami ng lakas ng loob upang isabuhay ang iyong mga salita. Iangat din po namin sa iyo ang kaluluwa ng aming Santo Papa Francisco, si Manuel Sr. at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalo ng aming mga iniibig sa buhay na pumanaw na. Sa pamamagitan ng pangalan ni Maria, aming ina at ang walang hanggang habag ni Jesus, pagkalooban mo sila ng kapahingaang walang hanggan. Panginoon, bigyan mo kami ng grasya na hindi lang maging tagapakinig, kundi maging tagasunod ng iyong kalooban. Tulungan mo kaming iwasto ang aming mga pagkukulang, lalo na sa pagiging mababaw sa pananampalataya. Naway may tayo namin ang aming buhay sa matibay na pundasyon ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus, kasama si Maria, at sa paggabay ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church. The Christian Moral Life. Youth Catechism of the Catholic Church. Evangelii Gaudium by Pope Francis. Mateo, Genesis, Compendium of the Social Doctrine of the Church. Sa muli hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos
na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!